Sa pong pinagpalang araw ang aking ipinapaabot muli sa inyong lahat. Salamat po sa inyong patuloy na pakikipag-aralan ng salita ng Diyos dito po sa Maniwala. Isa pong online Bible study na kung sa ating patuloy na sinisikap na maunawaan ang salita ng Diyos, mapalalim ang ating pagkaunawa sa kanyang mga salita at mapalalim natin as a result ang ating relasyon sa Kanya. Purihin po ang Diyos sa muling opportunity na ito to share the Word of God with you and how we can understand the Bible in such a way na magkakaroon po ito ng malaking kahulugan at kaunawaan at aplikasyon sa buhay natin. Pagpapatuloy po natin ang ating paksa na tinatalakay, yung pong misquoted. And nakikita po niyo ulit yung misquoted. Part 2 na po ito. Yung pong English ang tama, yung kulay pula. And the misspelling here of the word misquote is intentional to show how vulnerable man is in making or committing a mistake. Kakamali po tayo at patuloy po tayong nagkakamali kahit po sa ating pagtuturo, pag-aaral ng salita ng Diyos, dikit kung hindi po natin malalim na pag-aaralan ang salita ng Diyos. Let's have a review of basic rules in interpreting the text na binahagi ko po last time sa part 1 and they're the following. Number 1 po, nasabi natin na understand first the biblical word before you interpret and use it. Do a word study. Atin po munang pag-aralan kung ano yung ibig sabihin ng salitang yun sa Biblia, sa panahon nila, sa konteksto nila, upang huwag tayong maligaw sapagkat minsan ay iba yung ating konteksto sa salitang yon sa konteksto na sinasabi ng Biblia. So understand first the biblical word. Ano ba itong biblical word na ito na aking iniisa-isang basahin at pinag-aaralan? Pangalawa po, nasabi ko rin po na consider different translations before you interpret and use a word or a verse. Bago tayo mag-lift ng isang talata, bago tayo kumuha ng isang talata, bago natin kuhanin at i-quote ang isang talata, tingnan muna natin kung tama nga yung salita na ating kinukuha, yung talata o yung verse o yung scripture na kinukuha natin. And we can see if it is the right thing, the right word na iniisip natin based on the translation na nakikita po natin sa ating harapan. Kasi minsan po ay iba yung English sa Tagalog, iba yung Tagalog sa English, and it is important that we consult different translation. At sabi ko nga po, my recommendation last time was, let's go from Tagalog, pagkat ang konteksto naman po ng nakikinig ay nasa Tagalog, Tagalog Bible, and then compare it with different Tagalog translations. From Tagalog translations, go to different English translations. Second level po yun. And my third level of trying to understand a verse or the scripture is, if you could, go to the Greek or Hebrew word so we can communicate the word better at siguro po correctly. Pangatlo na basic rules po na ibinahagi ko last time is never propagate, never spread, never distribute an interpretation without studying or investigating it on your own. Kasi malimit po, nakikinig lang tayo, pagkapakinig, ibabahagi natin na agad natin sa iba. Without tayo analyzing, studying, looking at it, kung tama nga ba, ito nga ba talaga ang tamang pagpapaliwanag sa talatang ito? Should I take it? Kasi minsan po our style is spoon feeding sa mga pastor na nag-preach. And then ito, kainin mo ito. Kung ano yung binigay ko sa iyo, kainin mo na lang ng buo. Huwag ka na magtatanong. Huwag mo na tanong kung anong lahok. Huwag mo na itanong kung paano ko niluto. Basta kainin mo at kainin mo. Consume it. And gamitin mo. Yung lakas na yon. Well, dito po sa pag-aaral ng Biblia, so that we can handle the Word of God correctly, matyaga po tayo nag-aaral, nag-aanalisa. At hindi lang natin basta kinakain, kundi pinag-aaralan muna natin ang lahat ng sinasabi sa atin. Kagaya po ng mga taga-Berea sa Acts chapter 17. Susunod po, sabi ko nga po ay if possible,
suspend, stop the interpretation you already heard before studying, interpreting, and using the text. Approach the text, the scripture, without any prejudices, without any biases. Kung possible, alasin mo muna yung mga traditional view na nakita mo so that you can objectively study the scripture at makita mo talaga ng, kumbaga, innocently kung ano talaga yung nakalagay doon, word for word, konteksto nito, purpose nito, sinusumo nito, etc. Instead of just bringing one baggage into your mind and giving it to others. Mag-ingat po tayo na baka hindi natin muna napag-aralan lahat ng mga bagay. Ikalawa pong ibinahagi ko last time ay we need to also refrain from or avoid eisegesis. You can take a scripture and you can do whatever you want and you can use no matter how, yung mga talatang yon, yung coming from the context or ideas, and then pupunta ka sa Biblia na meron ka ng laman ng isip, hinahanapan mo lang siya ng kaugnay na kabagay doon sa mga naiisip mo na. At pupunan mo lang siya ng mga talata para masabi mong biblical ka. Now I am preaching a biblical type of preaching kasi puro talata ito. Dami kong ginamit ang mga talata. Well, actually po walang masama talaga sa word na biblical preaching kung expository preaching. Ano ho? Pero kung ang biblical preaching na sinasabi nyo ay puro Biblia, mula Genesis hanggang Revelation, na walang kaugnayan sa isa't isa, I don't think that's a good preaching. O nga, puro Bible ka, it contains the Bible, pero wala namang kaugnayan sa isa't isa. Eisegesis. Also, I mentioned that we need to refrain from or avoid allegorizations. Yung humahanap ka lang ng deeper meaning, application, pero you just ignore what the Bible says, what it means. Hindi mahalaga sa akin yan kung ano. Panahon nila yan eh. Kanila yan. Ang mahalaga sa akin ngayon, okay, Bible, salita ng Diyos. Anong mahalaga sa akin ngayon? What does it mean to me? And how can it change my life right now? And understanding the Bible, hindi okay na yan. Basta mahalaga, may nakikita ako at may nabasa ako. And I will take whatever it is. Kung ano man yun, without realizing, without understanding kung ano talaga sinabi ng mga biblical authors, what they meant, what they said. That is very unfortunate. Many years ago, I heard a minister or preacher making comments regarding the changes happening in the church, like the new styles of worship. Ito po yung panahon na pumapasok yung pag-introduce ng mga musical instruments in addition to piano and organ. Puro mga 80s or 90s. Yun po yun. Hindi pa tinatanggap nung araw na yun. Kagaya ng 2024 na tanggap na po ang paggamit ng mga percussions, ng mga drums, ng mga electric guitar. Noon po talagang bago pa lamang pumapasok ang mga new styles of worship. Siyempre, may mga nagre-resist po ng mga preacher, minister, naninibago at tila hindi matanggap mga bagay na ito. And so the preacher said that it is unbiblical. It's unbiblical to change the worship we had. Yung mga nakasanayan na natin, yun ay bawal sa Biblia na palitan. So, medyo parang nakaka-intriga, no? May Bible verse. May Bible verse si brother na babanggitin kung bakit bawal yung mga pagbabago sa mga pagsamba. So, lo and behold, binanggit po niya kung ano ang kanyang talata na bawal ang pagbabago. Dito po yun, Filipos 3:16. Lamang ay magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na. O inabot na. Hindi ko po alam kung paano pagkakabasa nga eh. Na yung ating, yan ang inabot mo. Sa halip na inabot, meaning nag-mature na tayo. Anyway, so ito po yung ginamit na talata na, huwag na tayong gumawa ng mga pagbabago. Magsilakad na tayo ayos sa gayon ding ayos. Bawal sa Biblia ang nagbabago sa mga pamamaraan ng pagsamba, sa paggamit ng mga instrumento.
And that's history, mga kapatid. Noong pong July 30th, ngayon lang, this year, my wife and I attended a half-day seminar of Dr. David Matson, a New Testament professor of Hope International University. He held a seminar at Shettering Church, San Pablo City, July 30th po, Tuesday. And he advised the preachers to avoid simply using a verse and different verses coming from different books in their messages or sermon preparations. Huwag kayong gamit ng talata mula sa Mateo, punta ka ng Marcos, Lucas. That was his piece of advice to the pastors and to the preachers, to the ministers na naroon po panahon na yon. Rather than doing that, sabi niya, rather when trying to prepare a message, sabi niya, a preacher should, like at the verse, merong verse. Don't go to other books. From that verse, go to the paragraph. Verse, paragraph, and then go to the whole chapter. And lastly, sabi niya, go to the whole book. So, verse, paragraph, chapter, and then the book. Sa pag-aaral po sa mga Bible Seminary and Bible Colleges, yung pong pag-aaral ng chapter, paragraph, and verse, yun po yung tinatawag nila na lower criticism. Yung pag-aaral po ng sino yung sumulat, kailan sinulat, anong purpose ng pagkakasulat, yung book itself, yung po yung tinatawag nilang higher criticism. Anyway, as a New Testament scholar, si Dr. Matson po, he believes that it is not good to shift from one book to another book to prove a point. Although naniniwala siya that there's only one author of the Bible, God Himself. Among 40 authors, nakakaisa sila. But of course, ang paniniwala po ay they use their own style and vocabulary, si Matthew, si Luke, at iba pang mga sumulat po ng New Testament, si Paul. But sabi niya, if you are preaching about like the Great Commission, stick in the book of Matthew. At sabi niya, I know this is a problem in the brotherhood. He said, this was how his grandfather preached. And I can relate with what he said kasi nga po, ito nangyayari na hindi maiwasan na gumamit po ng iba't ibang mga talata at iba't ibang mga aklat na kuminsan ito pong mabigat. Ito nga ang siguro concern din ng New Testament scholar na ito, si Dr. Matson, na minsan hindi naman talaga interrelated at walang kinalaman, lalo tigit kung hindi naman pinag-aralan o nagkaroon ng word study. Alam po niyo yung Philippians 3:16, sabi ko nga po sa inyo, pag nagbasa po tayo sa Tagalog, maganda siguro, tingnan natin sa English. At yung pong Philippians 3:16 na sabi lamang ay magsilakad kayo sa ayon sa gayon ding ayos. Na huwag kayo, parang huwag kayo magbabago ng kung ano, yung mga pamamaraan ng pagsamba. Yan ang ayos. Pwede rin siguro doon sa Filipos 3:16 yung kung anong ayos ng upuan, huwag niyo babaguhin. But anyway, tinignan po natin sa English at ito po yung nasa English. NASB, New American Standard Bible. However, let's keep living by the same standard to which we have attained. Doon po sa English Standard Version, makikita natin, only let us hold true to what we have attained. Mapapansin po nyo, ibang-iba ang pagkakasalin sa Tagalog. Na kung ililiteral po nyo yung sinabi sa Tagalog, parang wow. Baka nga ganun ang ibig sabihin, pero hindi ko pala ganun ang ibig sabihin. Lalo tigit when we compare the verse in the English translation. Kaya yung po yung sinabi ko na mahalaga na basahin sa Tagalog at iba't ibang sign ng Tagalog at basahin sa English translation at sa iba't ibang English translation. Sa NIV, ang sabi po noon, only let us live up to what we have already attained. Live up. It has something to do with sanctification, with living the Christian life. Yung the standard of God. Sa New Living Translation,
but we must hold on to the progress we have already made. So, ang ito pa po sa Greek New Testament, ito po yung nakalagay. Ang literal translation, nevertheless, to what we arrive by the same to walk. So yun po yun sa Greek New Testament, sa Koine Greek New Testament. Anyway, let's continue po. Regarding Philippians 3:16, it speaks that we should keep living in the same way or on the same standard as Paul did. Yun po yun. Not to have confidence in the flesh. Doon po sa chapter 3 verse 3, makikita po niyo yung konteksto. Na huwag kang mabuhay sa confidence in the flesh. In terms of salvation, huwag kang mabubuhay at aasa na ang iyong lakas pisikal at ang iyong kakayanan pisikal, ang siyang may kakayanan upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. At makikita po niyo sa context sa Philippians chapter 3, starting verse 1. Do not have confidence in the flesh. Rather to consider everything lost for the sake of Jesus. Verse 7, makikita po niyo doon. Our goal, doon sa sinasabi sa 3:16, our goal is to run to the prize, the calling of God in salvation. Verse 13. Yun po yung goal natin, the calling of God in salvation. So, ang pinag-usapan po dito, hindi pagbabago-bago ng mga bagay-bagay sa takbo ng iglesia, sa mga gawa ng iglesia. O hindi mo ito pwedeng gamitin kasi hindi ka nananatili sa dating ayos o sa gayon ding ayos. Hindi po. Ang layo, no? Ang layo. Ang sinabi po dito, and to continue to mature. Yun po ang challenge sa atin sa verse 15, lalo tigit. To be sure, it has nothing to do with prohibiting a new style of worship. Doon po sa pagkakagamit ng tagapangaral na napakinggan ko po, first-hand information, hindi ko po malimutan mga 80s pa. Sabi na iba, ikaw pala hindi marunong lumimot. Naalala ko lang po na may mga ganun palang paggamit ng talata na I hope na hindi dadami ang ganung mga paggamit ng talata na akala ko pwedeng gamitin sa ganun. Hindi pala pwede kasi hindi ganun ang ibig sabihin. Kaya nga, sabi nga po natin sa topic natin, ito, misquoted. And seriously, mga kapatid, seriously, I need to remind myself that I should not misrepresent God. Sa mga bagay na parang ang Diyos ang nagbabawal, hindi naman siya nagbabawal. Sa mga bagay na pinahintulutan ng Diyos, pero hindi naman niya pinahintulutan. Dahil na lamang sa ating kakulangan ng malalim na pag-aaral at pagsisiyasat ng salita ng Diyos. At minsan ay pangungopia na lamang sa interpretasyon ng ibang tao. Mahirap mag-aral, pero kailangan mag-aral. Mga kapatid, what do a lot of church deacons, yung mga diakono po natin, ano po ang malimit ninyong napapakinggan na binabasa nila during giving time? Ayan. Sige nga po, bigyan ko nga po kayo ng ilang minuto, ilang segundo na pagta-type. Ano po yung binabasa po nila during giving time? Ayan. Tayo po yung magkakaloob. Ito po ang paalala sa atin ni. Ayan. Ano po yung binabasa nila? Siguro alam nila. O maaaring magbigay nga po kayo ng ilang salita. Ayan. Maaaring nakuha po nyo. Pero let me tell you kung ano po yung malimit nating napapakinggan during offertory or during giving time. Ito po yun. Ikalawang Korinto 9:6-8. Malimit natin mapakinggan ito. Na dapat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana at ang naghahasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa sa isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroon laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Sa English po ganito, now I say this, the one who sows sparingly will also reap sparingly, and
The one who sows generously will also reap generously. Each one must do just as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace overflow to you so that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed. Kapatid, is this about giving? Okay, check. It's about giving. Check natin yan. But understanding the context, giving of what? And to whom? Pagbibigay ng ano, kanino ibibigay? Well, it is clear, check, tungkol ito sa pagbibigay. No doubt, the word giving is there. It is provided. It is clear. At minsan nga, dapat checkin mo rin natin din kung ano nga bang ibig sabihin sa translation kasi baka magbigay ay iba naman talaga ang ibig sabihin. I will go to that later po. So giving of what? Giving of what? And to whom? So when we give, when we are gathered, kapag tayo nagbibigay, kapag tayo nagkakatipon, especially on Sunday, we give to support the ministry of the church, the mission of the church, the minister of the church, the overhead expenses, yung mga utilities, water, electricity, etc. So, when we give on Sunday, we give para po doon sa mga bagay na yun. To be sure, when we give to church during giving time, kapag po tayo nagbibigay, when we give to church during giving time, to be allotted, yun po, to the church ministry. Question. Yung po bang binasa sa 2 Corinthians 9:6-8 is the giving allotted to the church ministry for overhead expenses, yung mga utilities, water, electricity, etc., to support the ministers or the pastors, whoever, the evangelist. Pareho po ba yun? Pareho po ba ang tinutukoy? Tama po ba ang pagkakagamit ng talata? Tingnan po natin the context. 2 Corinthians, balik po tayo sa verses 1 and 2. Ang sabi po doon, for it is superfluous for me to write to you about this ministry to the saints, for I know your willingness, of which I boast about you to the Macedonians, namely that Achaia has been prepared since last year, and your zeal has stirred up most of them. I really don't need to write to you about the ministry of giving for the believers in Jerusalem. For I know how eager you are to help, and I have been boasting to the churches in Macedonia that you in Greece were ready to send an offering a year ago. Dito po sa New Living Translation, as we compare the translation, ito po ang sinabi. In fact, it was your enthusiasm that stirred up many of the Macedonian believers to begin giving. Pag nakita naman po nyo doon sa context, mga kapatid, sa chapter 9, verse 9, eh magiging maliwanag po na yung pong pagbibigay nito ay pagbibigay the ministry to the saints who are in need. Not giving to the needs of the church in context po, sa konteksto. Kasi makikita po yun sa verse 9, katapos lang po nung 6, 7, 8. Sa verse 9, ang sabi niya, as it is written, ito yung kinote ni Paul, he scattered abroad, he gave to the poor, his righteousness endures forever. Ang sinasabi po ni Apostle Pablo dito sa chapter 9 ng 2 Corinthians, it is the ministry of giving to the poor. Abuloy ang pinag-uusapan po dito. Abuloy sa mga nasa kalagitnaan ng kahirapan. Hindi ito yung pagbibigay
exactly doon sa kagaya ng ginagawa natin ngayon sa church na, oh, kinakailangang masuportahan natin ang mission ng church, ang mga tagapaglingkod ng church, kailangan hindi po, eh. Ito pong binabasa natin tungkol sa mga abuluyan, sa mga nangangailangan, sa mga nangangailangang mga kapatid noong mga panahon na yon. Kaya nga sabi po dito sa Tagalog pa ng 2 Corinthians 9:9, gaya ng nasulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha. That's the context. Abuloy, tulong sa mga nasa kahirapan, nasa kagipitan, na ginawa nga po mga kapatid ng mga ah, tao, ng mga kapatid sa Macedonia. Na bagamat sila naghihirap, ay nagbigay pa rin po sila at nagkaloob pa rin po sila sa mga dukha. Observation po. This is no doubt about giving. Una pong makikita natin, well, wala namang question, patungkol po ito sa pagbibigay. Tungkol po ito sa pagbibigay. Check po yun. So this is about giving. Second observation, this is not in context giving to the needs of the local church or the ministry of the local church. Because if you look at the context of the verses 1 and 2 ng 2 Corinthians 9, it has something to do with the ministry for the believers who were in need. Verse 9 ng 2 Corinthians 9, ang context po ng pinaghuhugutan ni Apostol Pablo is to give to the poor. Abuloy sa mga nangangailangan. Pangatlong observation po na masasabi natin ay ito, and comment that I would like to make. This is an exhortation about the attitude of Jesus' followers when they give to the poor. Ito yung dapat na maging ugali, yung cheerfully, not compulsively. Ito yung attitude na dapat na ginagawa ng mga follower ni Jesus when they give to the poor. Susunod po, pang-apat na obserbasyon makikita natin na ito. Ang 2 Korinto 9:6-8 are being used to as a substitute or even to deny the giving of the tithes, which is, according to them, often compulsory, when in fact, according to this verse, our giving should not be compulsory, not reluctantly, but cheerfully. Kaya sabi niya, well, sabi ng iba, nabago na ang pagbibigay, hindi na yung the giving of the tithes, kundi ang ating pagbibigay na ngayon ay dapat hindi compulsory, dapat hindi reluctantly, but cheerfully. Saan? Doon sa local needs of the church, sa kanilang mga pangangailangan, sa misyon, sa mga pagtulong sa mga tagapangasiwa. Yung ba ang tinutukoy? Hindi eh. Tungkol po yun sa pag-aabuloy, pagtulong sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap. So meron pong mismatch na paggamit ng talata doon sa intention ng 2 Corinthians 9. This is not in context. Let me submit this to you. This is not in context. If we are going to regard the context, giving to the needs of the local church or the ministry of the local church. The most that we could say here is yung number 1 sinabi ko kanina, that this is about giving. Nothing more, nothing less. But for me and for us to read, na ito po ay parang hinihimok mo ang mga tao na magbigay for the local needs of the church, ay mukhang hindi po ganun in context. Now, ano po ang aking intensyon dito? It is not to impose to a church what they should and what they should not read during offertory or giving time. Huwag po kayong magkakamali. Hindi po ito tinatalakay upang sabihin ko sa inyo, oy, huwag niyo itong gamitin. Oy, ito, mali ito. Wala po akong intensyong parang maging lord over or maging no better. My intention and simple intention is to make everyone aware of the context of what we are reading. Yun lang. Yun lang po. It will be upon you and the church leadership if you will continue using the scripture. Ako po, wala po akong kinalaman dyan. Hindi po ako magpapasya para sa inyo.
My intention is to make everyone aware of what I see to be the context of what we are reading. After I have submitted that to you, nasa inyo na po, mga kapatid, ang pagpapasya at ang pag-aaral ng pakikipagbaka. Pakikipagbaka na, sige nga, pag-aralan uli natin ang mga talatang ito. Let us submit to the authority of the word. And not only pass on the tradition na naipasa na sa akin na ito na yung dating ginagamit, ito yung tinurong ginagamit ng talata pagbasa eh. Ito na yung gagamitin ko. Meron pa pong isa. Narinig niyo na po ito sa giving time. Isa rin po itong popular. I think, ewan ko po kung ano mas popular sa dalawa, but let me read to you the next one. Lucas 6:38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na iyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Ayan. Sa English po ay ganito. Give and it will be given to you. They will pour into your love a good measure, pressed down, shaken together, and running over. For by your standard of measure, it will be measured to you in return. Let me give you some of my observations, mga kapatid. All of us see and read the word in Luke 6:38, the word give, magbigay. Naroon po ba? Yes. Check. Tungkol sa giving? Check. Hold. Tingnan muna natin. Because our mind says right away, oh, nakita ko yung salitang magbigay. Nakita ko yung salitang give. Oh, brother, pwede na ito. Magagamit ko na ito. Magagamit ko na ito sa pagbibigay, tungkol sa offering o sa giving. Ito na, pwede na. Well, maybe it started that way. Nakita yung salitang magbigay, nakita yung salitang give, ginamit sa giving time as scripture. Pangalawa, bakit parang tama naman ay ito? Yung the return of investment, yung ROI, is also in the verse, yung balik ba? Yung the return of investment. Takal na mabuti. Pikpik, liglig, at umaapaw. Wow, eksakto. Pagbibigay nga ito. Kasi pag nagbigay ka, may balik, may return of investment. Kaya, tila tumibay yung paniniwala na, ito talagang pagbibigay nga ito. Tungkol sa giving ito. Kasi kung ano yung binigay mo, ibabalik, pik-pik, siksik, liglig. May nagtanong pa nga po sa akin minsan, ano po, kailan lang, sabi sa akin, brother, sa apat na yan, alin ang pinakagusto mo na return of investment sa iyo? Takal na mabuti, pik-pik, liglig, at umaapaw. Sabi ko, gusto ko po siguro yung umaapaw. Sabi niya, hindi Brad, mas maganda yung pikpik. Anyway, nabanggit ko lang po kasi may magandang kaming naging kwentuhan nito nung nakausap ko po. Kasi nga akala tungkol sa pagbibigay at anyway. But what is this all about? Ano po ba ang tungkol dito sa Lucas 6:38? Let's look again at the context. Tingnan po ulit natin ang konteksto. The context of Luke 6. Let's go to, sabi nga, paragraph starting with verse 20. Ang context mo nito about the Beatitudes. And then goes to verse 22. Blessed are you when the people hate you and when they exclude you and insult you and scorn your name as evil on account of the Son of Man. But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who are abusive to you. Makikita po natin mga kapatid that the context of Luke 6 is different from what we have perceived na tungkol sa pagbibigay ng pera. Pag tinignan yung konteksto, hindi pumapasok sa ating iniisip na, nakita ko yung salitang magbigay, give, di tungkol sa giving ng pera. Pwedeng basahin. Hindi po Pag binasa niyo yung itaas, iba. Pag binasa po niyo yung malapit na konteksto,
Yung verse 37, do not judge and you will not be judged. And do not condemn and you will not be condemned. Pardon and you will be pardoned. So doon na nga po binasa yung ating text na give and it will be given to you. Then pag pumunta pa po kayo sa mga susunod na mga talata, sa verse 42, ang sabi doon, why do you look at the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? So ito po yung konteksto ng ating pinag-uusapan doon sa Lucas 6:38. Actually, hindi po ako ang una na nagbigay ng comment tungkol sa Luke 6:38 kaya siguro medyo safe na po ako kasi kung marami na po siguro nagsalita ng mga tagapangaral, tagapagturo na nagliliwanag po sa inyo ng Luke 6:38. So hindi na po ito marahil bago sa iba sa inyo. Kaya medyo light na po siguro ang pagtanggap ng iba. Okay? So let me give you the observation po. My observation sa text. The Beatitudes speak beautifully about the strength of loving others and humbling oneself. Yung pong sinabi ng ating Panginoong Yesus mula po doon sa konteksto ng chapter 6, verse 20, 21, 22 following, it talks about the strength of loving others and tayo mismo sa ating sarili na magpakumbaba. Yun po yung Beatitudes. Second observation that I make is this. The context of Luke 6, beginning with verse 20, is about relationship. Pansinin po niyo tungkol to sa relasyon. Nung binasa po natin, kaya binasa po natin, tingnan niyo, it has something to do with relationship. And judging others destroys a relationship. Sigurado po yun. Kapag hinatulan mo ang kapwa mo, it will destroy a good relationship. It does not only destroy a good relationship. Judging others is also self-destructive. We destroy ourselves. Sinisira natin ang ating sarili for we would be judged according to the manner we judge other people. Hindi lamang ito sumisira ng kapwa mo, yung pagde-judge, kundi ikaw mismo sinisira mo ang sarili mo. Self-destructive. Sabi nga po ng isang tagapangaral, hindi ka na kinakailangang siraan ng iba. Ikaw na mismo masisira dahil sa paghatol mo na ginagawa mo sa iba. Because we would be judged and we will be judged according to the manner we judge other people. So we receive the same judgment as we judge others, the same measure we will be on our lap or in your lap, on your lap. So kung ano yung ipinasa mo doon sa kapwa mo, yun din ang matatanggap mo. And ito pa po, another observation, my third observation. One hint is pour into your lap. Alam po nyo, kapag pinag-iisipan po natin itong pour into your lap, this seems not to be a positive thing in the scripture. Pag-aralan po nyo, rather, it refers to something bad and sad. Yung pong pour into your lap. I would like you to do some research. Pour into your lap kung ito'y positive or negative. Pero mukha pong may mga negative akong naalala na hindi ko pa isasubmit sa inyo because I'm still working on it. Number 4 observation po. The context of Luke 6 does not show us a single centavo or peso or dollar or euro or yen or any hints of any currency or money or giving money. Yung pong konteksto ng Luke 6, tiningnan ko po eh. Baka makakakita ako ng piso, ng dollar, ng yen, ng euro, o na kahit na anong hint ng currency. Tiningnan ko po, ay wala naman po akong makita. Baka po may makikita kayo, and maybe I'm wrong, na meron pong hint ng currency sa Luke chapter 6 na patungkol talaga sa pagbibigay ng pera. Ito pa po ang masaya or maybe additional dagdag na hindi nakatulong. In addition to the verse that we read, that we usually read sa pagbibigay,
sa giving time. Meron pang kinompose na kanta. Sinamahan pa po ito ng kantang Tagalog na ang lyrics po ay ganito. Kanta po ito pero di ko kakantahin. Magbigay tayo sa Panginoon, tapos may sa parte ng kanta yung ibabalik, siksik, liglig, at umaapaw. Kailan kinakanta? During offertory time. Anong nag-inspire? Luke 6:38. Nagkapatong-patungan na po, talagang nagkasuportahan na, ano, kumbaga. Again, mga kapatid, please understand, it is not my responsibility whether a verse or a song should be used. My simple task as I do this is to help anyone willing to show what I believe to be the authorial intent of the biblical authors. If you're willing for me, if you're willing that I show you what I believe to be the authorial intent of the biblical authors, edi okay po yun. I'm not imposing anyone or anything to you. Bawal. Wag na. Mali. Hindi po. Upuan po ninyo, pag-aralan po ninyo, at wag po kayong basta maniwala sa akin. Maniwala po kayo mga kapatid sa sinasabi ng Biblia. Pag-aralan muli ang Biblia. Revisit the scripture. Read it again. Sabi ko nga po talagang luhuran nyo ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Long hours if necessary. Para lamang po wag nating ma-misrepresent ang Diyos sa kanyang sinasabi. Pagkatapos sasabihin ng mga ibang mga kapatid, Brother, bakit ganon? Bakit walang pikpik, walang siksik, walang liglig? Akala ko pinangako ni Lord. Sabi nung ni Lord kung halimbawa, anak, hindi naman ako nangako. Meron lang bumasa, mali ang pagkakabasa. Pero hindi yan ang pangako ko. Hindi ako yung nangako doon. Hindi yan ang aking pinatutungkulan. Baka lang po, I'm just creating some scenario po. So let me be clear with our goals, mga kapatid. Through the Apostle Paul, he told Timothy to handle the word of truth carefully. Paulit-ulit po ako dito. Handle the word of truth carefully. I have not attained, I have not made that. I have not done that completely. Ako po nag-aaral pa rin ngayon. I am a fellow student of you. Ang sabi kasi po ni Pablo kay Timoteo sa 2 Timoteo 2:15, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikaya, na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Let me be clear mga kapatid, there is no intention of showing here, I know better attitude. Hindi po. Ang dami ko rin ng bloopers, ang dami ko rin pong pinagkakamali pa. I have not attained. Sana. Hindi wala akong infallible as we interpret the Bible. Meron lamang interpreting the Bible closer to the authorial intent. Pero sasabihin niyang narating na niya, siya na yung pinaka-tama. Well, hindi ko kukontrahin siya. Ano po niya yun opinion po niya yun. So kung palagay po niya ay siya yung tamang-tama at tumaas na po siya ng tama, wala po akong magagawa. Wala po tayong magagawa. Ako po, wala akong magagawa sa kanya. Ako po hindi. I have not attained. If it seems to impress your mind na parang I know better, I apologize po. If I seem to act or to show na I know it all, I apologize po. Lahat po ito naranasan ko, lahat po ito pinagkamalian ko. I will share more of this sa susunod, just like what I had shown you in the beginning nung pong mga nakaraang pag-aaral natin. I had my own bloopers when it comes to interpreting God's word. Kumpisa lang po tayo. Aminan po tayo.
I need to remind myself to be careful when reading and using the scripture. At hindi lang basta kung ano yung aking natutunan sa nakaraan, yun na lang. Tama na yun. And this is a worthy goal. This is noble goal. No one would like to misrepresent God at all. Ikaw, kapatid, na nakikinig ngayon. Alam ko mula sa puso mo ayaw mong i-misrepresent ang Diyos mo. Most of the time, our blind spots or mistakes in interpreting the Bible ay unintentional. Ang kailangan lang po talaga natin, mga kapatid, patuloy na pag-aralan, unawain ang salita ng Diyos. So we will not misrepresent Him. Sa mga bagay na hindi naman niya sinabi, pero parang sa ating pagde-deliver ay sinabi niya na hindi naman niya ipinangako sa ating pagde-deliver ay ipinangako niya. Pero hindi naman yun ang ibig sabihin. Mga kapatid, marami pong salamat sa inyong katiyagaan, sa inyong pong pakikipag-aralan at pakikinig ng ating pong usapan sa Biblia sa pamamagitan ng social media platform na ito. Nagpapasalamat po akong patuloy sa Panginoon nagbibigay ng kapurihan sa opportunity na pinagkakalob sa atin upang mangyari ang mga ganitong bagay. He allows us to do this. He permits us to do this. That I can share a piece of my mind for you still to investigate if it is in the scripture. Kagaya ng mga taga-Berea kay Pao. Mga kapatid, maraming pong salamat muli sa inyong lahat. Ito po ang inyong kaibigan, kamanggagawa, kamag-aaral, Jonathan Oriliasa. Hanggang sa muli po.